Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang isang talinhaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nais pong ipaalala sa atin sa araw na ito sa ating Ebanghelyo na ang pagdating ni Jesus ay maaaring mangyari ng biglaan at sa sandaling hindi natin inaasahan. Pinaalalahanan din tayo sa ating Ebanghelyo na kung sakaling dumating ang ating Panginoon, anumang oras ay huwag tayong mabibigla. Bakit? Dahil totoo at tunay ang kaniyang pagdating. Hindi man natin alam ang eksaktong oras at petsa. Ang katotohanan, magbabalik at darating muli si Jesus Nazareno. Kaya nga binanggit ni Jesus sa ating pagbasa, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Kaya mga kapatid kay Kristo, kung may isang salitang nais ihatid sa atin sa araw na ito, yan ay ang salitang paghahari.
hahanda. Akmang-akma ang paborito nating kasabihan. Kung may tiyaga, may nilaga. Kung may isinuksok, may madudukot. Nagpapaalala ito na kung tayo ay maghahanda sa kasalukuyan, may nakalaang gantimpala sa darating na bukas. Kung tayo ay maghahanda ngayon pa lamang, hindi tayo pwedeng mabigo. Kung tayo ay maghahanda, hindi tayo magugulat o mabibigla. Kaya nga kung inyong pagmamasdan, napakabilis din ang takbo ng panahon. Ilang araw na lamang at matatapos na ang ating kalendaryong liturikal o sa English, yung tinatawag nating liturgical calendar, ang kalendaryo ng ating simbahan. Sa darating na linggo, papasok na tayo sa bagong taon sa pagsisimula sa panahon ng pagdating ni Jesus o yung tinatawag nating panahon ng Adbyento, kung saan paghahandaan natin ang pagdating ni Jesus sa ating puso. Paghahandain natin, sasariwain natin ang pagdating at pagsilang ng manunubos sa kasaysayan ng sanlibutan. Kaya nga bilang paghahanda, mahalagang ngayon pa lamang sinusuri na natin ang ating mga sarili. Pinahahalagahan ba natin ang mga bagay, yaman, karanasan at pag-uugali na mayroon tayo sa kasalukuyan? Kung tayo po ay isang tapat na deboto, dapat marunong tayong maghanda at magpahalaga. Maliwanag sa atin na ang paghahanda ay hindi lamang sa aspetong pisikal, ngunit higit sa lahat, paghahandang espiritual. Yung masisiguro nating pinagsisikapan natin na magkaroon tayo ng malinis na kalooban at matibay na pananampalataya sa pagbabalik ni Jesus Nazareno. At higit sa lahat, dapat marunong tayong magpahalaga sa mga bagay na mayroon tayo sa kasalukuyan. Hindi naman kailangang dapat marami tayong mga ari-arian upang sabihin na mayroon tayong tamang pagpapahalaga. Ang talagang mahalaga, marunong tayong magpahalaga kahit sa kakaunti na mayroon tayo. Marunong tayong kumilala sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Marunong tayong magpasalamat sa bawat maliliit o malalaking biyaya na nagdaraan sa ating buhay. Dahil alam natin na ang isang taong kapiling at tinatanggap ang Diyos, wala na siyang kailangan sa kaniyang buhay. Sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, solo Dios basta. Sa isang taong may Diyos, wala na siyang ibang kailangan pa. Sapagkat ang isang taong may Diyos, nasa Kanya na ang lahat.
Kaya pagmasdan ninyo ang inyong buhay. Kung marami pa kayong hinahanap, ibig sabihin, hindi nyo pa nahahanap ang Diyos. Kung ang puso ninyo hindi pa rin mapakali at hindi pa rin mapanatag, ibig sabihin, hindi pa rin ninyo lubusang tinatanggap ang Diyos. Dahil sa isang taong nasa Kanya na ang Diyos, wala na siyang ibang kakailanganin pa. Solo Dios basta. Only God suffices. Sabi nga sa Ebanghelyo, mawawala pati ang langit at lupa. Ang tanging mananatili ay ang salita ng Diyos. At ang salitang nagkatawang tao, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno, ang salitang nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Si Jesus Nazareno, ang ating lakas at tanggulan. Kaya sa isang deboto na nasa Kanya na, si Jesus Nazareno, wala na siyang ibang kakailanganin pa. Nasa Kanya na ang tunay na lakas at kaligayahan sa mundong ito. Mga kapatid kay Kristo, huwag nating kakalimutan sa pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan, balikang muli natin ang ating pananampalataya. Natagpuan na ba natin si Jesus Nazareno sa ating mga buhay? Kung hindi pa, yakapin natin at tanggapin ng buong buo ang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.